It's a fantastic day, andito nga tayo ngayon kung saan matatagpuan ang film set ng The Hobbit at Lord of the Rings. Kaya naman sa mga fans dyan, kaway-kaway. Pero bago yan, outfit check muna. Mag-claim na nga pala kami ng tickets kasi nag-book na kami online. Palagi nga kasing fully booked dito. Isa talaga siya sa mga dinadayo kapag pupunta kayo dito sa New Zealand. Pumasok nga pala muna kami dito sa souvenir shop nila habang nag-aantay ng bus na sasakyan namin to roam around the film set. Aba, grabe nga naman ang souvenir shop nila. Talagang mabubusog kayo mga fans nito. Andito yung mga life-size characters, souvenir shirts, cup, bags, sculpture, at marami pang iba. Naku, kung marami nga lang akong pera, bibili talaga ako bawat isa nito. At ito na nga, sasakay na kami sa bus. Syempre, kailangan iscan yung pinaka-ticket namin. Talaga nga namang nakaka-excite kasi matagal na tong gusto puntahan ni Mami. Isa na to sa mga bucket list niya noong 2014 pa. Unang punta niya dito sa New Zealand. Napapansin nga namin na umaandar na kami, guys. Alam mo yung feeling na parang pupunta kami sa ibang mundo? Ay, si OA. Makikita nyo nga sa window side namin na napakaraming tupa. Holy shit. After 5 minutes of travel, nakababa na nga kami ng bus at literal na nasa Hobbiton film set na talaga kami. Kumbaga, ibang mundo na talaga to, guys. Kasabay na rin dito ang pagdidiscuss ng tour guide sa amin kung ano ang mga agenda sa pagpasok namin sa film set. At ito na nga, nakapasok na kami. Ang gandang bungad ang bumungad sa amin. Up close na naming nakikita ang bahay ng mga hobbits. Talaga nga namang mapapatigil ang mundo mo kapag nakita mo na ganito kaganda ang paligid. Very demure, very cutesy, very mindful. At dito nga nag-i-storytelling yung tour guide namin. 10 out of 10 yung mga explanation niya. So kahit di nyo napanood ang The Hobbit or Lord of the Rings, makaka-relate pa rin kayo. Buti na lang talaga, guys, napakaganda ng weather ngayon. Kasi recommended talaga tong film set kapag sunny, pero pag windy or stormy, I heard na pinopostpone nila yung tour. At ayun, patuloy lang kami sa paglilibot dito kasama ang tour guide namin. At syempre, tumitigil-tigil din kami sa mga magagandang spot para makapag-picture-picture. Kumakatok na nga ako dito kasi manghihingi sana ako ng tubig. Di ko akalain na medyo mainit ngayon. Honestly, nakakauhaw maglakad. Oo nga pala, 1 hour and 30 minutes nung tour na to. Aba, laban lang kahit mauhaw kung ganito namang kaganda ang nilalakaran mo, di ba? Tignan nyo nga, si Mami give na give sa paglalakad. At habang naglalakad kami, nakita namin si Mayora. Char! Ay, iba pala yun. Aba, syempre, picture-picture pa rin kami. Kasi bawat angulo, ang ganda eh. Tingnan nyo naman, no? Nakaka-amaze. Dahil dyan, tinapay muna kayo. Ay, hindi pala siya totoo. Ay, ang sarap huminga sa gantong paligid. Going inside. Ay. Welcome to our house. Oops, teka, isa lang yun sa mga Hobbit house na bukas. Meron pa tayong ibang papasukan mamaya. May poso nga kaming nakita dito. Ang nostalgic lang. May ganito kami dati sa bahay namin sa Pinas. Mamaya nga pala nandiyan kami sa Green Dragon Inn para sa complimentary drinks at may buffet daw. Grabe, di ba? Sa pelikula lang natin nakikita to. Pero ngayon parang di ka makapaniwala na totoo pala talaga to. So ayan nga, may papasukan kami dito na isa sa mga Hobbit's house. Masasilip natin dito yung pinaka-layout ng bahay nila. Pero bago kami pumasok, ina-explain muna ng tour guide yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa loob ng Hobbit's house. Syempre, yan, nakikinig ako ng todo, Kimi. At ilang sandali nga lang, ito na, papasok na kami. Grabe guys, talagang yuyuko ka kapag papasok ka dito dahil kung ikaw ay matangkad, mauuntog ka talaga habang naglalakad. Kaya ako medyo nakabend yung katawan ko dyan pababa. Yan si Mami, tuwang-tuwa. Dito nga pala sa Hobbit house na ito, masasaksayan natin dito yung mga ka-size nila na bedroom, kitchen, lounge, and even toilet nila. Ang astig talaga. Ang mahirap lang dito ay yung nakayuko ka habang nagtutour ka sa loob. Pero okay lang kasi nawi-witness ko yung mga ginamit talaga sa film, diba? Ang ganda talaga guys, sobra. Meron nga din silang fireplace dito. Ito yung lounge nila guys. Tingnan nyo naman, ang ganda. Sobrang warm nga actually ng loob kasi maliit lang rin yung bahay tas abot kaya mo yung ceiling. Si Mami kapag naglalakad okay lang kasi saktong-sakto lang sa height niya. Pero ako, nakabend ako kanina pa. At ngayon nga, nandito na tayo ngayon sa kitchen area nila at dining room area. Meron din ditong isang lagusan toilet daw to pero sarado. Talaga nga naman na napakaganda ng layout nitong bahay ng mga hobbits. At dadako naman tayo dito sa dining area nila. Ito yung mesa nila guys. Ang cute, ang liit din. And then, meron sila ditong maliit na couch. Grabe guys, hindi ako kasya. So, ayun lang naman yung mga nandito sa loob ng hobbits house. Talagang bahay na bahay siya kung tutuusin. Abot na abot ko yung ceiling, diba? Ayan, palabas na kami guys, pero sinarado ni Mama yung pinto tapos buksan niya ulit para
para kunwari daw bagong pasok siya. Isa din sa mga exciting part nito ay meron daw kayong complimentary drinks dun sa Green Dragon Inn at maya-maya magla-lunch kami dun sa buffet nila. Nakaka-excite naman talaga. Saktong-sakto. Gutom na kami. So yun na nga, papasok tayo dito sa Green Dragon Inn kung saan kukunin namin yung free drinks namin. So kahit anong drinks dito, pwedeng yung kunin guys. Kaya naman tara, let's go. Medyo mahaba nga po ang pila no, pero agad-agad naman din akong naservan. Kumuha ako ng ginger beer at ito na, titikman na natin siya ngayon guys. Refreshing. Syempre after namin kumuha ng complimentary drinks, nakita ko nga pala tong toilet nila. Sobrang ganda guys. Ang ganda ng pagkakagawa ng toilet nila. Grabe guys, parang gusto ko nang magstay dito. Ay si OA. Aba, after ko mag-toilet, nakita ko ang nanay ko, rumarakit na pala. Nag-apply siya ng kitchen hand dito. Grabe naman talaga ang first. At ayan, first day nga po ni mami sa trabaho. Hindi niya alam kung saan siya magka-clock in. Kaya nag-ayos na lang siya ng mga upuan kahit maayos naman yung upuan. Unti-unti na rin natatanggal yung outfit niya kasi hindi yata kasya. After jumuti ni mami, ito na nga, it's buffet time. Kakain na kami guys. Grabe, nakaka-excite na. Amoy na namin yung food actually. At ito na nga ang pinakahihintay. Kakain na kami guys. Nakikita ko na napakaraming putahe dun sa kabilang side. Pero yan, nagdi-discuss muna yung tour guide namin kung paano yung sistema sa pagkuha ng food. At syempre, wala nang patumpik-tumpik pa. Pumila na agad kami dito dahil naaamoy na namin yung pagkain. Lalo kaming mas nagugutom dahil ang haba ng pila. Pero yan na nga, kumukuha na kami guys. Talagang kanin is life, chicken is life, pork is life, beef is life. Lahat na kinuha ko actually. Aba, talaga nga namang sulit na sulit ang binayad mo dito kasi talagang mabubusog ka talaga. After ka nga nila ilibot sa buong film set, aba, ito ang resulta. Syempre nag-dessert din kami pero hindi ko na pinakita yung kinuha ko guys. Pero basta lahat masarap, 10 out of 10 ganun. Paglabas nga namin ng buffet, nakita namin tong pusa na to na natutulog. Kakulay na kakulay siya nung pusa namin sa Pinas na si Ariana. Follow nyo siya sa Instagram. At ayun, pabalik na nga kami sa bus. Overall, 10 out of 10. Sobrang peaceful ng lugar na to. Kaya naman, kita-kits ulit sa ating next vlog. Bye!